walang hiya siya. Pagbabayaran niya ang lahat. Ang kawawa nating anak. Nagpapakahirap makuha lang ang perang yon. Magbabayad siya sa ginawa niya. Hindi naman magkakaganito ang anak natin kung hindi niya niloko, Elmo. Pinaghirapan ng anak natin ang perang yon para matupad niya ang kanyang pangarap. Tapos lolokohin lamang niya. Magbabayad siya. Hindi tayo papayag, Belen, na hindi siya may paghiganti. Ang nag-iisa nating anak. Gagawin ko ang lahat. May paramdam ko lang ang ganti ko. Pagsisisihan niyang tayo ang kanyang binangga. Hindi, Elmo. Ako ang gagawa. Kasamaan ang kanilang ginawa. Kasamaan din ang aking igaganti. Ipapalasap ko ang hirap at bagsik ng aking galit. Nagkamali sila ng niloko. Nagkamali sila! Taon 1985, Pangasinan. Dahil sa kahirapan, ang iba ay kumakapit sa patalim, matugunan lamang ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Hindi naman kasi lahat ay pinagpala sa buhay. Mayroong iba na pinagkaitan ng kaginhawahan, ngunit patuloy na lumalaban ng patas. Sa kabila ng pagtatrabaho ng maayos, ang iba ay hindi patas lumaban sa buhay, gamit ang panloloko ng kanilang kapwa. Isa si Emma sa naging biktima ng panlolokong yon. Sa taong nabanggit, siya ay 29 pa lamang at hindi na nabigyan ng pagkakataon na makapagtapos sa pag-aaral. Hanggang 2 taon lamang siya ng high school at di na nakapagpatuloy pa. Dahil sa hirap ng buhay, pinili niya magtrabaho ng maaga para makatulong sa kanyang mga magulang. Hindi niya sinisisi ang mga yon. Hindi nila kasalanan na maging mahirap. Kahit halos parang kalabaw na sila kung kumayod, ay talagang mailap sa kanila ang magandang buhay. Hindi rin niya pinagsisisihan na maging magulang ang mga yon dahil para sa kanya, isang magandang regalo ang maging anak nila. Nakatira sila sa liblib na bahagi ng naturang lugar. Hindi ko nasasabihin kung saan yon eksakto, ngunit sa panahon ngayon ay isa na itong maunlad na bayan. Nay, aalis na po ako. Ihatid ko na po kay tatay ang kanyang tanghalian. Didiretso na rin po ako sa trabaho. Sige anak, mag-iingat ka. Ay siya nga pala, ano ang gusto mong ulam mamaya? Ay nako Nay, kahit ano po. Sisikapin ko po maaga makalabas mamaya para maabutan ko si tatay at sabay na lang kaming uuwi. Sige anak, mainam pa nga. O siya, umalis ka na, baka mahuli ka sa trabaho mo. Ay, pasensya ka na anak ha. Pasensya ka na sa amin ng tatay mo. Nako, ang nanay ko. Payakap nga. Hindi ako nagsisisi na kayo ang naging magulang ko. Kaya wala kayong dapat ihingi ng tawad. Huwag na kayong malungkot, ha? Aalis na ako, baka mamaya mahimatay na si tatay doon dahil sa gutom. Ay siya, sige anak. Mag-iingat ka. Mahal na mahal ka namin. Inabutan niya si Mang Elmo sa bukid na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga kasama. Masayahin ang matanda kaya marami siyang mga kaibigan at kakilala. Iginagalang siya ng kanyang mga kasamahan, pati na rin ang kanyang asawa, kaya naman masaya siya dahil sa natatamo nilang respeto mula sa iba. Tay, kain na! Ay, salamat, narito na ang aking anak. Makakakain na rin. Oh, ikaw, nagtanghalian ka na ba? Opo, bago po ako umalis. Tay, mamaya aagahan ko ng uwi para makasabay ako sa inyo. Ay, mainam pa nga anak. Lagi na lang nag-aalalang nanay mo sa iyo eh. Ay siya, sige na. Umalis ka na at para hindi ka mahuli. Sige po, Tay. Aalis na po ako. Mamaya na lang po ulit. Tay, iligay mo sa basket ang mga plato ha. Magagalit na naman si nanay kapag kulang yan. Ay, oo anak. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Umalis na si Emma para pumunta sa kanyang trabaho.
Habang naglalakad ay nakikita niya ang kanyang mga kaedaran na pumapasok sa paaralan. Mayroon sa puso niyang inggit dahil pangarap niya rin ang makapagtapos. Ngunit tanggap na niya na hindi talaga kaya ng kanyang mga magulang, lalo na't pagsasaka lamang sa ibang tao ang inaasahan ng kanyang ama at paghihilot at paglalabada naman ng kanyang ina. Napangiti na lamang siya habang tinatanaw ang kanyang mga kaedaran na masayang pumapasok. Naisip niya na lamang na baka hindi talaga para sa kanya ang pag-aaral. Habang naglalakad patungo sa kanyang trabaho, nakasalubong niya si Aling Tessie. Napakaganda nito at napakaputi. Sabi ng kanilang mga kapitbahay nang galing ito sa Maynila. Noong panahong yun, isa ang Maynila sa pinapangarap ng mga tao na puntahan para makapagtrabaho. At sa baryo nila Aling Tessie, siya pa lamang ang unang nakababa sa Maynila para maghanap buhay. Walang nakakaalam kung anong trabaho ang meron siya doon. Sa pakiwari ng lahat ay maganda naman dahil sa kanyang itsura. Masaya siyang nakikipag-usap sa mga ginang na naroroon. Kinukwento niya ang itsura ng Maynila at makikita sa muka ng mga kabarangay niya ang paghanga. Ay nako, salamat naman. Talagang nakakaganda sa Maynila at nakakaputi pa. Tingnan mo naman ako, di ba? At isa pa, ang daming pogi doon mula sa ibang bansa. Malulula ka kakatingin sa kanila. Ay siya, sige Tess, sisikapin ko makakuha ng pera para makapagtrabaho na doon ang anak ko. Hindi naman siguro sila mapapahamak doon, hindi ba? Ay nako, di sana napahamak na ako, di ba? Nasa ganoon silang pag-uusap nang mapadaan si Emma. Didiretso na sana siya ng lakad nang tawagin siya ni Jesus, ang kapatid ni Tessie. Napahinto naman siya at napalingon sa kabinati ang lalaki. Magandang araw sa iyo, Emma. Papasok ka na ba sa trabaho? Magandang araw din sa iyo, Jesus. Oo eh. Sige, Aba, yan na ba si Emma? Ang anak ni na Aling Belen at Mang Elmo? Oo ate. Yung palagi kong kalaro sa bukid noon. Siya na nga yan. Dalagang dalaga na. Parang kailan lang, di ba? Oo nga eh. Naku, napakagandang bata. Naku, salamat po. Paumanhin po pero kailangan ko nang umalis dahil papasok pa po ako sa trabaho. Trabaho? Ano bang trabaho mo? Baka gusto mong subukan sa Maynila. Naku ate, huwag mo nang anyayin si Emma. Hindi yan papayagan ng mga magulang niya. Ay, sige na Emma, baka mahuli ka pa. Ano ka ba naman? Magandang kitaan doon, iha. Malaki ang sasahurin mo. Limpak-limpak na salapi ang... Ate, huwag si Emma. Okay? Sige na, Emma. Baka naiistorbo ka na namin. Sige. Mauna na po ako. Ingat ka, Emma. Ate, huwag mo nang idamay si Emma dyan. Tsaka siguradong hindi naman niya iiwan ng mga magulang niya. Masyado ka namang overprotective sa kanya. Tara na nga. Samantala, pagkarating ni Emma at ni Mang Elmo sa bahay. Nako, naabutan pa kayo mag-ama ng ulan. Ba't ginabiyata kayo ng husto? Oo, sinundo ko na ang anak natin. Kanina pa kasi ako naghihintay sa bukid eh. Kawawa nga si tatay, Nay. Naulanan sa labas ng manukan. Ano po palang ulam natin? Nag-ihaw ako ng manok. Sakto namang umulan. Magbihis na kayo mag-ama ng sa ganun ay makakain na tayo. Ay, sige, eto na. Matapos magbihis ng mag-ama, agad silang tumungo sa kusina. Tuwang-tuwa pa ang dalaga dahil manok ang kanilang ulam. Habang kumakain ay sumagi sa isip niya ang sinabi ni Tessie tungkol sa trabaho sa Maynila. Napatingin siya sa kanyang mga magulang, kitang-kita sa kanilang muka ang hirap sa pagtatrabaho, lalo na ang kanyang tatay na halos sunog na ang balat dahil sa sikat ng araw sa sakahan. Ang nanay niya naman palaging nahuhuli na hinihilot ang kamay
Marahil masakit ito dahil sa paglalaba. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tawagin siya ni Mang Elmo. Napapitlag pa siya sa paraan ng pagtawag ng kanyang ama na kanilang ikinagulat din. Ayos ka lang ba, anak? Opo, Tay. Ano ba yung iniisip mo? Parang napakalalim naman yata. Kasi po, Nay, nakita ko si Aling Tessie kanina. Tinanong niya ako kung gusto ko magtrabaho sa Maynila. Ha? Anak, hindi mo namang kailangan pumunta ng Maynila para magtrabaho. Oo nga, masyadong magulo sa Maynila at napakalayo noon. Napatingin lang si Emma sa kanyang mga magulang. Mababakas sa mukha nila ang pag-aalala. Alam niya na hindi siya papayagan ng mga ito dahil napakalayo nga naman ng Maynila. Nung mga panahong yun, mula sa kanilang lugar, halos buong araw kang magbibiyahe, makarating lamang sa Maynila. Maganda daw doon, Nay. Malaki ang sahod. Madali ako makakaipon pampagawa ng bahay natin. Wala namang problema dito sa tinitirhan natin, anak. Ay, sige na. Kumain na kayo. Huwag na natin pag-usapan yan. Natahimik na lamang ang dalaga at hindi na umimik. Nanghihinayang siya sa oportunidad na makapagtrabaho sa Maynila. Malaki kasi talaga ang kanyang sasahurin ayon kay Aling Tessie. Sapat sana para mabigyan niya ng pahinga ang kanyang mga magulang at mabigyan sila ng magandang buhay. Gusto niya nang makita silang nakaupo lamang at masayang kumakain ng masarap na ulam sa simple ngunit maayos na tahanan. Makakamit niya lamang ang pangarap na yun kung makakapagtrabaho siya sa Maynila. Ngunit sa takbo ng kanilang usapan ay mukhang malabo yung mangyari. Kinabukasan, maagang pinapasok si Emma ng kanyang amo. Marami kasi umanong order ng manok papunta sa Maynila. Napaisip pa siya na mayaman siguro ang mga tao doon at bultuhan kung makapamili ng manok mula sa probinsya. Buong araw siyang abala sa pagtatrabaho at hindi niya napansin ang oras. Nauna na rin ang kanyang ama na umuwi sa bahay dahil sinabi niya na baka matagalan siya. Habang pauwi na si Emma ay nakasalubong na naman niya si Tessie. Dala ang kanyang mga pinamili sa bayan. Napatingin pa siya sa suot nitong sapatos. Napakataas ng takong at kahit hirap na ay sinusuot pa rin yon ng ginang. Uy, Emma! Emma! Emma, saglit lang! At kayo pala, Aling Tessie. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Wala naman. Gusto lang kitang kumustahin. Saan ka ba galing, iha? At mukhang pagod na pagod ka yata. Sa trabaho po. Ay, ganun ba? Ano ba yung trabaho mo? Mukhang haggard ka na. Para ka ng 50 anyos. Sa manukan po ni Mang Jose. Ha? Manukan? Bakit po? Masama po ba sa manukan? Hindi po ba marangal na trabaho naman yon? Oo naman. Ikaw talaga. Siyempre marangal yon. Ang ibig ko lang sabihin ay, sa ganda mong yan, sa manukan ka nagtatrabaho? Hindi na paimik ang dalaga. Yun kasi ang unang beses na may nagsabi sa kanya na maganda siya mula sa ibang tao. Para kasi sa kanya, hindi niya nakikita ang sarili na maganda. Kulay kayumanggi ang kanyang balat, mahaba ang buhok at hindi gaanong katangusan ang ilong. Para sa kanya, ang maganda lamang ay ang kanyang mahabang pilik mata. Alam mo, iha, kapag sa Maynila ka nagtrabaho, lalo kang gaganda. Ang totoo niyan, mas maitim pa ako sa iyo noon. Pero tingnan mo naman ako ngayon, di ba? Hindi ko po kailangang pumuti. Ang gusto ko po ay yung magandang trabaho. Alam mo, lahat ng yan sa Maynila mo makikita. Malaki kasi ang sahod doon at talagang napakaganda ng lugar na yon. Noong mga panahong yon, hindi pa kalakihan ng sahod, ngunit malaki ang halaga ng pera. Mahirap kitain ang 1,000,
ngunit marami ka nang mabibili sa 100 piso. Ayon kay Aling Tessie, kikita siya sa Maynila ng 5,000 isang buwan, bagay na kanyang ikinamangha. Tinanong niya pa kung anong trabaho ang sinasabi nito na malaki ang sahod. Anito sa kanya ay kainan ang kanyang papasukan. Hindi ba't maganda ang kitaan? Kaya mag-isip ka. At kung gusto mong inaalok ko sa'yo, sabihan mo lamang ako. Ate! Huwag mong sabihin sa kapatid ko ang pinag-usapan natin, ha? Bakit po? Kasi ayaw niya magdala ako ng taga rito sa Maynila. Gusto niya kami lang ang titingalain dito. Ayaw ko naman ng ganon. Basta, huwag mong sabihin sa kanya, ha? Hindi na lamang umimik ang dalaga hanggang sa makalapit na si Jesus sa kanila. Napangiti naman siya nang batiin siya ni Jesus, habang masama naman ang pagkakatitig nito sa kanyang kapatid. Tahimik na lamang siyang nagpaalam sa dalawa. Sige, Emma, mag-iingat ka, ha? Salamat, Jesus. Sige po, mauna na po ako. Sige, Iha, mag-iingat ka. Salamat po. Umalis na ang dalaga at iniwan ang dalawa na walang lingon-lingon. Hinatid lang siya ng mga ito ng tingin habang siya ay papalayo. Nang mawala na sa paningin nilang dalawa si Emma, ay agad na hinarap ni Jesus si Tessie. Mabilis itong tumalikod pero tinawag pa rin siya ng kanyang kapatid. Ate, sabi ko naman sa'yo, wag si Emma. Ano bang sinasabi mo? Binati ko lang naman yung kaibigan mo. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? Huwag kang malisyosa. Mabait na tao yun. Hindi yung katulad ng ibang babae dito na nakapunta lang ng syudad ay nagbago ng ugali. Si Emma, hindi pa yung nakakaalis dito kahit kailan. Maawa ka naman sa kanya. Kalma. Wala akong sinasabi sa kanya maliban sa binati ko lang siya. Alam mo, ang sama mo talagang mag-isip. Hindi tama yung ganyan. Halika na nga, pumasok na tayo sa loob. Magkapatid tayo pero alam ko yung diskarte mo. Tigilan mo na yung ginagawa mo, ate. Baka makahanap ka ng katapat. Kung ayaw mo mawala sa mundo na maaga, tumigil ka na. Nagbibiro ka ba? Sino naman ang papatay sa akin? Malay mo si Emma, kapag nalaman niya yung kalokohan mo. Si Emma? Papatayin niya ako? Halos hindi nga makabasag pinggan yun Nagpapatawa ka ba? Hindi mo kilalang pamilya nun. Buti pa mag-iwan ka na lang ng pera sa akin. Itatago ko pambili ng kabao mo, kape at biskwit. Abat? Hoy! Wisit ka talaga! Samantala, buong gabing hindi makatulog si Emma. Pinag-iisipan niya ang sinabi ni Tessie. Gusto niya talagang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Yun kasi talaga ang kanyang pangarap para sa kanila. Buong buhay nila inilaan nila para sa kanya at gusto naman niyang magantihan ang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Hindi na malayan ni Emma na paparating ang kanyang ina dahil malalim ang kanyang iniisip. Oh, bakit parang tulala ka riyan? Kayo po pala, Nay. Wala naman po. Pinagmamasdan ko lang ang napakagandang sinag ng buwan. Anak, nanay mo ko. Alam ko kung mayroong bumabagabag sa'yo. Kahit naman sabihin ko, Nay, alam ko namang hindi niyo ako papayagan. Napatingin si Aling Belen sa gawin ng kusina. Naroon kasi si Mang Elmo na nakatitig sa kanila. Napabuntong hininga siyang ibinalik kay Emma ang tingin. Hinagod nito ang buhok ng dalaga. Maya-maya lumapit na si Mang Elmo sa kanilang dalawa. Anak, kaya ayaw namin pumayag ay dahil ayaw naming mapalayo ka sa amin. Nag-iisa ka lamang naming anak, kaya iniingatan ka namin. Isa pa, masyadong malayo ang Maynila. Kung may mangyayari sa'yo, katulad halimbawa na magkasakit ka, hindi kami agad makakapunta sa'yo. Anak, masyadong mapanganib sa Maynila. Hindi mo alam kung anong klase ang mga taong naroroon. Diyan nga lang sa bayan ay nag-aalala na kami sa'yo. Doon pa kaya sa Maynila? Hindi na lamang umimik ang dalaga. Nauunawaan niya naman ang kanyang mga magulang sa saloobin ng mga ito.
Ngunit ang hangad lang naman niya ay makabawi sa lahat ng pagod nila mula nung bata pa siya hanggang ngayon. Gusto niya lang na guminhawa ang kanilang buhay. Pangarap niya na mag-alaga na lang ng hayop ang kanyang tatay para hindi na ito mabilad sa araw at ang kanyang ina naman ay manatili na lamang sa bahay. Ito ang kanyang iniisip na gusto niyang makamit at sa wari niya ay ang Maynila lang ang sagot sa lahat ng kanyang mga pangarap. Kinabukasan, maagang umalis si Emma. Gusto niyang matapos kaagad sa manukan para matulungan niya ang kanyang ina sa paglalaba. Alam kasi niyang iniinda nito ang kanyang masakit na kamay. Naaawa na siya sa kanyang nanay dahil sa kalagayang yun. Habang siya ay naglalakad pa uwi, inaabangan na siya ni Tessie. May kausap yung ibang mga magulang. May iniabot na sobre ang mga yon. Hindi niya alam kung ano ang laman. Napabuntong hininga na lamang siya nang bigla siyang tinawag ng babae. Wala nang nagawa si Emma kundi ang huminto at makipag-usap. Uy, Emma! Ano? Nakapag-isip ka na ba? Kasi sila, tingnan mo, pinayagan na nilang kanilang mga anak. Ay nako, hindi papayagan ng mga magulang niya yang si Emma. Nag-iisang anak yan, kaya mahal na mahal nila. Ganun ba? Sayang naman. Malaki ang kita doon. Makakaipon ka talaga ng husto. Ano po yung sobrang ibinigay nila sa inyo? Ito ang gagamitin ko para sa mga gagastusin nila papunta sa Maynila. Siyempre, pagdating doon, hindi naman kayo agad dadalhin sa mga amo nyo. Tutuloy muna tayo sa isang bahay. Kakain, magpapahinga, at tuturuan ko kayo kung ano mga dapat nyong gawin. Magkano po ang kailangan para po matulungan nyo kaming makapasok sa Maynila? Ay, depende yan sa kaya mong ibigay. Pero 5,000 talaga ang hinihingi ko. Pero isang swelduhan mo lang yon. 5,000? Parang ang laki naman po yata masyado. Ay nako, ito talagang si Emma. Nasabi ko na sa'yo kanina, hindi ba? Tsaka pagdating nyo ron, may trabaho na kayo agad. Kikita na kayo ng malaki na dire-diretso. Alam mo, Iha, marami na akong naipasok ng trabaho sa Maynila. At lahat sila doon, maayos na ang buhay. Sinasala ko ang mga tinutulungan ko. Aba, mahirap na. Baka mapahiya ako, di ba? Oo nga, tama ang sinabi mo. Kasi alam nyo mga day, reputasyon ko din naman na nakasalalay kapag nagloko ang ipinasok ko ng trabaho. Kaya ingat na ingat talaga ako sa pagpili ng mga tutulungan ko. Sige po, aalis na po ako. Samantala, pag-uwi ni Tessie sa kanilang bahay. Sigurado ka ba dyan sa mga pinaggagawa mo, ate? Alam mo, ako ang natatakot para sa'yo eh. Ano ba yung pinasok mong trabaho sa Maynila? Panluloko ng tao. Hoy, ikalma mo nga yung bunganga mo. Nakakalimutan mo na ba na ang trabaho kong bumubuhay sa inyo dito? Huwag mo ko'y damay dyan, may trabaho ko. Malinis ang kinakain ko. Pwede ba? Totoo namang ipinapasok ko sila ng trabaho sa Maynila. Anong trabaho? Maging bayarang babae sa mga dayuhan? Alam mo, balang araw may paglalagyan ka. Makita mo, kung hindi sa kulungan, baka sa kabaong. Kaya tulad ng sinabi ko, mag-iwang ka na ng pera para sa lamay mo, ate. Abay, buisit ka talaga. Malis ka na nga lang. Walang kwenta yung mga sinasabi mo. Seryoso, ate. Ngayon pa lang, ipagnonobena ko na yung kaluluwa mo nang sumalangit sa dami ng kasalanan mo dito sa mundo. Aba, hindi ka talaga titigil? Hoy, bumalik ka dito nang matuktukan ko yung bungo mo. Nagmamadaling umalis ang binata na tatawa-tawa habang naiwan na inis ang kanyang ate Tessa. Samantala, sa bahay nila Aling Belen ay naghahanda na ang ginang para sa kanilang hapunan. Maaga rin kasing nakauwi si Mang Elmo dahil maaga niyang natapos ang gawain sa sakahan. Abala ang dalawa nang makita nilang malungkot na umaakyat sa kanilang tahanan si Emma. Mababakas sa mukha nito ang napakabigat na emosyon, dahilan para magkatinginan ang mag-asawa. Ay, mukhang malungkot talaga ang anak natin, Elmo. Baka gusto niya talagang pumunta sa Maynila. Ay nako,
Yan na nga rin ang iniisip ko, Belen eh. Pero anong gagawin niya doon? Isa pa, ang layo-layo noon dito. Pero Elmo, sa ginagawa natin ay hindi ba't parang hindi natin pinagkakatiwalaan ang ating anak? Hindi na nakaimik ang matandang lalaki. Tahimik silang dalawa hanggang sa makalabas na si Emma sa kanyang silid. Nagtataka pa siya sa katahimikan ng kanyang mga magulang. Nagulat pa ang mga yon nang magsalita siya mula sa kanilang likuran. Ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Ay, wala naman anak. May pinag-uusapan lamang kami ng tatay mo. Gutom ka na ba? Opo, kain na po tayo. Anak. Napahinto ang mag-ina nang tawagin siya ni Mang Elmo. Sabay pa silang napaharap sa kanilang butihing haligi ng tahanan. Napabuntong hininga pa ito bago humarap sa kanila at lumapit kay Emma na noon ay nagtataka. Emma, anak, pasensya ka na sa amin ng nanay mo dahil tila hindi kami nagtitiwala sa iyo. Sige, papayagan ka na namin ng nanay mo na pumunta sa Maynila. Pero nanlaki ang mga mata ni Emma na napatingin sa kanyang ina na nakangiti. Napayakap pa siya doon, dala ng sobrang kasiyahan. Pero ipangako mo na mag-iingat ka doon at pag nakaipon ka na ay uuwi ka. Nauunawaan mo ba? Pangako, Tay. Mapaayos lang po natin tong bahay natin. Salamat po, Tay. Nay! Salamat din, anak, dahil sa pangarap mo ay kasama kami ng tatay mo. Araw-araw kong ipagdarasal na huwag kang pabayaan ng Panginoon. Nagyakapan ang buong pamilya at masayang nagtungo sa kanilang hapagkainan. Alam ng mag-asawa na nais lang makatulong ni Emma. Kahit hindi naman nila inuobliga ito, ngunit siya na rin ang nagkukusa para tumulong. Napakapalad nila dahil pinagkalooban sila ng anak na napakabait at napakagalang. Ito ang itinuturing nilang pinakamahalagang kayamanan sa kanilang buhay. Kinabukasan, agad na nagbayad si Emma kay Tessa. Ibinilin pa ng babae na huwag maingay kay Jesus na noon ay nasa kabilang bayan upang magtrabaho. Halos kalahating taon niyang inipon ang 5,000 ibinayad niya sa babae. Pikit mata niyang ibinigay yon para sa kanyang pangarap. Dumating na ang araw ng kanyang pag-alis, kasama ni Tessa at ng iba pang kababaihan na inaya nito papunta sa Maynila. Madamdamin ang araw na yon, lalo na sa pamilya ni Mang Elmo sapagkat ito ang unang pagkakataon na mawawalay sa kanila ang kanilang pinakamamahal na anak. Nangako naman ang dalaga sa kanyang mga magulang na mag-iingat sa Maynila at hindi makakalimot na sumulat sa kanila. Nang makarating sa Maynila, nagpalinga-linga si Emma at nagulat siya sa itsura ng lugar. Ibang-iba sa kanyang iniisip. May mga matatayog na gusali at magulong paligid. Hindi katulad sa probinsya na sariwa ang hangin at tahimik. Namuo ang kaba sa kanyang dibdib kung paano niya makakayanang mamuhay sa ganitong komunidad. May pagkakataon pa na nababangga siya ng ibang naglalakad dahilan para siya ay masigawan. Ay naku, huwag kasing tatanga-tanga. Wala na tayo sa bundok. Bilisan ninyo. Huwag kayo humiwalay sa akin kung ayaw ninyo mawala. Dali! Parang nakakatakot naman dito. Tsaka parang sumungit si Aling Tessie. Sa biyahe pa lang, palagi ng galit. Napansin niyo rin ba yun? Mukhang hindi magandang pupuntahan natin. Napatigil ang dalawa nang mapahinto si Tessie at inis na napalingon sa kanila. Bumakas naman ang takot sa mukha ng mga babaeng kasama ni Emma habang siya ay nakatingin lang sa babaeng nagsusungit sa kanilang harapan. Lakasan niyo pa ang boses niyo. Hindi ko naririnig eh. Bilisan niyo dyan at may pupuntahan pa ako. Naglakad pa sila ng may kalayuan
hanggang sa narating nila ang sinabi ni Tessie na pagtatrabahuhan umano nila. Kinabahan na si Emma dahil mukhang hindi maganda ang kanilang kinahinatnan, lalo na nang makita niya ang lugar at ang mga nakakatakot na mukha ng mga lalaki. Sila na ba yan? Sige, pasok mo na makapagsimula na sila. Sandali, Aling Tessie. Akala ko po ba karinderya ang papasukan namin? Karinderya nga, pero sa gabi bahay-aliwan ng mga banyaga. Huwag ka nang maarte. Baka pumalya pang ibabayad nila sa akin eh. Pero hindi po ba nabayaran na namin kayo para sa trabahong to? Hay nako, ang dali nyo namang mauto. Ipasok nyo na nga to mga to. Baka mabulilyaso pa ako. Nagsigawan ang mga babae nang hilahin sila ng mga lalaki papasok sa loob ng isang bar. Nakita pa nila na panay ang tawa ni Tessie habang sila ay kinakawayan. Ano to, Aling Tessie? Niloko mo lang kami? Uuwi na lang ako. Anong gagawin niyo sa amin dito? Magpakasaya ka na lang at magtrabaho. Bye! Hindi naging maganda ang buhay ng mga kababaihan sa Maynila. Inaabuso sila at halos hindi pinapakain. Minsan ay ginagawa silang parausan ng mga banyaga na noon ay talamak sa lugar na yun. Pinapasayaw sa entablado kahit labag sa kanilang kalooban. May pagkakataon na gusto niya nang kitilin ang sarili niyang buhay dahil hindi niya na makayanan ang ginagawa sa kanya. May pagkakataon rin na gusto niyang pagsisihan na nangarap siyang makarating sa impyernong lugar na kanyang kinasasadlakan. Wala naman siyang ginawang mali. Nangarap lamang si Emma na makapagtrabaho at maibsan ang pasanin ng kanyang magulang. Oo nga't sumuway siya sa kanila, ngunit para din naman sa kanilang kapakanan ang kanyang ginagawa. Ni minsan ay hindi siya naging sakit ng ulo ng kanyang mga magulang. Samantala, pumunta si Jesus sa bahay nila Emma. Nabalitaan niya kasi na bumalik na ang kanyang kapatid mula sa Maynila. Kinabahan siya na baka pati si Emma ay nalinlang noon. Hindi lingid sa kanya ang trabaho nito sa Maynila na isang bugaw na nagdadala ng mga inosenteng kababaihan sa syudad at aalukin ng trabaho na hindi nila alam kung ano ang klase. Ano ho? Sa Maynila? Oo, iho. Ayon sa kanya bibigyan siya ng trabaho ng ate mo. Pangarap kasi talaga ni Emma na mapaayos itong bahay namin. Bakit iho? Meron bang problema? Ilang beses ko nang sinabihan si ate na huwag niyang idadamay si Emma at talagang hindi siya nakinig sa akin. Hindi yata kita maunawaan. Nay, tay, kahit kapatid ko si Ate Tessie ay hindi ko gusto ang ginagawa niya. Susunduin ko po si Emma sa Maynila kapag may nangyari sa kanya. Lagot sa akin si Ate Tessie. Ano yon? Ano ba ang ibig mong sabihin? Nay Belen, bugaw po si Ate Tessie sa Maynila. Lahat ng mga dinadala niya doon ay nagiging bayarang babae. Ay, Diyos ko po, Elmo, ang anak natin. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan, pero matigas talaga ang ulo niya. At sinamantalaga niya na wala ako. Nay, wag po kayong mag-alala. Liliban po ako sa trabaho at susunduin ko si Emma. Ay, salamat iho. Pakiusap, ibalik mo ang anak ko. Makakaasa po kayo, tay. Nagtungo si Jesus sa Maynila para sunduin si Emma, at halos manlumo siya sa sinapit ng dalaga. Halos wala na ito sa katinuan at palagi na lamang umiiyak. Marami rin itong pasa sa muka at katawan na larawan ng isang pagmamaltrato. Umusbong ang galit ni Jesus sa kapatid. Ito na yata ang kasalanan na hindi niya mapapatawad. Kinuha niya si Emma at nagbayad pa siya ng 10,000 para lamang matubos ito at ang 2 pang babae na kapitbahay na kasama ni Emma na lumuwas papunta sa Maynila. Bago lumuwas, napagpasyahan ni Jesus na daanan ang kanyang kapatid sa tinutuluyan nito sa tundo.
Halos kilala na rin siya ron dahil minsan na siyang nanirahan sa lugar na yon noong panahon na dito pa sila nagtatrabaho bilang kargador sa pier. Naiwan si Emma at ang dalawa pang babae sa inupahang jeep ni Jesus. Binilinan niya ang dalawa na wag hahayaan si Emma at may susugurin lamang siya. Pagdating niya sa inuupahang bahay ng kanyang kapatid ay kumatok siya kaagad. Naggalit pa ang babae dahil tila na istorbo yon sa kanyang ginagawa. Pagbukas nito ng pinto ay naggulat siya nang makita ang kanyang kapatid. Habang si Jesus naman ay galit na galit ang pagkakatitig dito. Nagulat ka ba, ate? Paano hindi ako magugulat eh? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Pasok ka muna. Wala lang akong may papamerienda sa'yo, ha? Sabi mo maganda ang buhay mo dito. Bakit kahit merienda hindi mo man lang ako mabigyan? Nasaan na pala yung perang naliko mo sa panloloko? Ano bang panloloko? Ano bang ginagawa mo dito? Nandito ka ba para insultuhin ako? Dahil kung oo, wala akong panahon, Jesus. May lakad ako. Di ba sinabi ko sa iyo na huwag mong idadamay si Emma? Bakit ginawa mo pa rin? At teka nga lang sandali. Unang-una, para lang malaman mo ha, hindi ako ang nagdala sa kanya. Siya ang kusang sumama sa akin. Hindi siya sasama kung hindi mo siya sinilaw sa salitang magandang Maynila at kikita siya ng malaki. Alam mo namang may pangarap ang tao na umangat. Pero anong ginawa mo? Buhay pa siya, nililibing mo na siya sa hukay. Teka nga, bakit magalit na galit ka? Hindi ko kasalanan na ambisyosa siya, no? Alam mo, pwede ba umalis ka na lang? Talagang aalis ako, kasama si Emma. Ha? Ano? Ihanda mong sarili mo, ate, dahil maling tao ang binangga mo. Hindi ka man mamatay sa ginagawa mong panloloko, baka may ibang dahilan na makapatay sa'yo. Mabait ang pamilya ni Emma, pero pagdating sa lugar natin at nakita nilang sitwasyon ni Emma, manawagan ka na sa lahat ng demonyo sa ilalim ng lupa. Walang kapatawaran tong ginawa mo. Ba't? Hoy! Tinatakot mo ba ako? Dahil kung oo, pues hindi ako natatakot. Hoy! Bumalik ka nga rito! Samantala, halos madurog ang puso ng mag-asawa nang makita ang sinapit ng kanilang anak. Namuo ang galit sa dibdib nila. Hindi matanggap ang sinapit ng kaisa-isa nilang anak. Ang anak na minahal at iningatan nila sa loob ng 29 na taon. Ngayon ay nakikita nilang tila wala sa sarili at puro pasa ang katawan. Walang boses na umiiyak si Aling Belen habang si Mang Elmo ay pinipigil ang kanyang emosyon. Hinawakan ni Aling Belen ang kamay ni Emma at niyakap. Emma, patawad, umalis ako. Hindi ko napigilan si ate. Alam ko na wala yung kapatawaran. Walang iya siya. Pagbabayaran niya ang lahat. Ang kawawa nating anak. Nagpakahirap ipunin ang perang yon. Magbabayad siya sa ginawa niya. Hindi magkakaganito ang anak natin kung hindi niya niloko, Elmo. Pinaghirapan ng anak natin ang perang yon para matupad niya ang kanyang pangarap. Tapos lolokohin lamang. Magbabayad siya. Hindi tayo papayag na hindi may paghiganti ang ating anak, ang nag-iisa nating anak. Gagawin ko ang lahat. Maiparamdam lang ang ganti ko. Pagsisisihan niya na tayo ang binangga niya. Hindi, Elmo. Ako na ang gagawa. Kasamaan ang kanyang ginawa. Kasamaan din ang aking ikaganti. Ipapalasap ko sa kanya ang hirap ng bagsik ng aking galit. Nagkamali siya ng niloko. Nagkamali siya. Nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, Jesus. Pero hindi namin mapapalampas ang ginawa ng kapatid mo. Pinaghirapan ni Emma ang perang yon. At ang kanyang buhay, ang sarili niya ay pinangalagaan niya ng matagal na panahon. Walang kapatawaran ang ginawa niya. Nauunawaan ko po ang inyong nararamdaman, Mang Elmo. Gawin niyo po kung ano ang nararapat. Hindi ko alam kung bakit nagkaganoon si Ate Tessie, samantalang maayos naman kaming pinalaki ng aming mga magulang. Hindi mo kasi yung tunay na kapatid, kaya naiibang ugali nun sa inyo. Napulot lamang yan ng nanay mo sa basurahan. Sigaw ng galit na kapitbahay ni na Aling Belen.
Isa kasi ang anak niya sa nabiktima at naloko ni Tessie. Ayon sa kanya, naniwala silang mabuting tao ang babae sapagkat mabuting tao ang mga magulang ni Jesus. Ngunit nagkamali sila. 5 taon noon si Tessie nang makita ng ama ng lalaki. Maliit pa noon ang panganay nilang anak na kuya ni Jesus. Tinuring nilang tunay na anak si Tessie, kaya habang lumalaki ito ay pilit nilang tinuturuan ng mabuting asal. Nang magdalaga ay nagpunta sa Maynila ang babae para magtrabaho. Ngunit hindi nila alam na hindi pala maganda ang napasukan nito. Nambubugaw ng mga kababaihan na nangangarap lamang na sana ay makatulong sa kanilang mga magulang. Sinasamantala ni Tessie ang kanilang kahirapan at sinisira ang kanilang mga pangarap. Hindi po makatarungan ang ginawa niya. Wala po akong magagawa kung gusto niyo siyang gantihan. Kinagabihan, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ay nag-alay ng orasyon si Aling Belen sa harap ng kanyang altar. Ipinatong niya ang bungo at ang iba niya pang mga kagamitan sa pambabarang. Kailangan niyang iparanas sa nanloko sa kanyang anak ang galit ng isang ina. Tanging tunog ng mga kuliglig at kulisap ang iyong maririnig sa katahimikan ng gabi. Ngunit sabi nga nila, huwag palilin lang sa mapayapang kapaligiran, sapagkat hindi mo alam kung ano ang panganib na nagkukubli sa likod nito. Diyos ng kadiliman, ipahiram mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Ikaw na siya naghahari sa ilalim ng lupa. Inaalay ko sa iyo ang isang kaluluwa. Kumulog at kumidlat sa kalagitnaan ng liwanag ng sinag ng buwan. Umihip ang malakas na hangin at naglakbay yon sa kalupaan, patungo sa bahay nila Aling Belen. Nilipad ang puting kortina sa silid ni Emma. Mababakas ang pait at hirap sa mukha nito kahit siya ay tulog na. Isang larawan na tunay siyang nahirapan sa lugar na kanyang pinangarap. Ngunit paghihirap at pighati ang hatid nito sa kanya. Magbabayad ka. Damhin mo at lasapin ang aking parusa. Walang kapatawaran ang sakit na ihahatid ko. Magdurusa ka hanggat ikaw ay nabubuhay. Ito ang kabayaran sa lahat ng kasalanan mo. Mamamatay ka. Kakainin ng lupa ang iyong kaluluwa. Habang panahon kang magdurusa, kakainin ng mga uod ang iyong laman, at tuwing sasapit ang 6:00, magsusuka ka ng sinulid na walang dulo. Hihinto lamang ito pagsapit ng 7:00, pahihirapan ka ng sumpa habang buhay ka. Makakapagpahinga ka lamang kapag ikaw ay patay na. Nabalitaan ng buong baryo na umuwi na si Tessa mula sa Maynila. Ayon sa kanila, bigla na lamang itong nangayayat. Palagi umanong masakit ang kanyang tiyan na di niya na alam kung bakit tuwing 6:00 lang niya ito nararamdaman. At minsan masakit ang kanyang lalamunan, lalo na kapag lumulunok. Pakiramdam niya ay may mga nakaharang na hindi niya maintindihan. Mukhang sinisingil ka na sa lahat ng kasalanan mo, ah. Pwede ba? Kung nakarma ako, dapat noon pa. Ngayon lang kasi tumalab. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Ano daw ang sakit mo? Hindi nila malaman kung anong sakit ko. Pakiramdam ko palagi akong nasusuka. Pagsapit ng 6:00, nagkagulo ang buong kabahayan nila Jesus. Dahil nagsusuka na naman si Tessa, mas lalo silang nagkagulo nang makita na ang isinusuka ng babae ay sinulid na kasing nipis ng pantahi. Halos mapigtas ang ugat niya sa leeg sa kakasuka.
Napasigaw din sila nang lumolobo ang kanyang balat na parabang may nagwawalang mga insekto na gustong lumabas. Nataranta ang kanilang ina, habang si Jesus naman ay nahuhulaan na kung ano ang nangyayari sa kanyang kapatid. Umalis ang kanyang ama para magpatawag ng albularyo na gagamot kay Tessa. Habang naghihintay, inaasikaso muna ng magkakapatid ang babae. Takot na takot sila dahil sa nakitang lumalabas sa bibig nito. Walang tigil ang paglabas ng sinulid sa kanyang bunganga. Maya-maya, dumating na si Mang Kanor, ang kilalang albularyo sa bayan na kaibigan din ni Aling Belen. Diyos ko, amang mahabagin, tulungan mo kong gamutin ang iyong anak. Tulungan mo kong labanan ng kasamaan. Aray! Aray! Pumasok ka sa katawan ng binarang mo. Kausapin mo ko. Ano ang pakay mo sa babaeng ito? Bakit mo siya sinaktan? Kausapin mo ko! Tinawag ni Mang Kanor ang mambabarang. Halos ilang minuto rin ang itinagal ng pananawagan ng albularyo. Umihip ang malakas na hangin. Kasabay noon ay ang napakalakas na kulog at kidlat. Ilang sandali pa, bigla na lamang nangisay si Tessie. Ang pagsuka niya ng sinulid ay may kasama ng dugo. Nahinto lamang ang kanyang pagsusuka nang sumapit na ang 7:00. Hinawakan ni Mang Kanor ang noo ng babae at muling tinanong, Sino ka? Ano ang dahilan at pinahihirapan mo ang babaeng ito? Dahil masama siyang tao. Nararapat lang yan sa kanya. Sandali, bakit ka bumalik sa pambabarang? Dahil ginising ng babaeng yan ang natutulog ko na sanang dyablo. Siya ang nagudyok sa akin na gumawa ng masama. Sinira niya ang buhay ng taong mahalaga sa akin. Kilala mo ko. Hindi ako mapanakit ng tao kahit paminamaliit ako ng iba. Ngunit ibang usapan na kapag ang mahal ko sa buhay ang sinira niya. Huwag mo nang tangkain na labanan ako. Sinisiguro kong hindi ka magtatagumpay. Pagkabanggit ni Aling Belen sa mga salitang iyon, ay umalis na siya sa katawan ni Tessie. Muling nagsuka ang babae ng mga berdeng likido na parang lumot. Napaiyak na ang kanyang ina at ang 3 niyang kapatid na nakakakita. Samantala ang babae ay nakatingin lamang. Napatingin siya sa ina nang magtanong kung sino ang walang hiyang mambabarang na gumawa nito sa kanyang anak. Tay, nararapat lang yan sa kanya. Kaya nabarang siya dahil sa kawalang hiyang ginagawa niya. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Nagtatrabaho ng maayos ang kapatid mo sa Maynila para lang mabuhay tayo tapos sasabihin mong... Kayo lang po ang binubuhay niyan. Alam niyo ba kung anong trabaho ni ate sa Maynila? Ha? Bugaw! Napatakip ng bibig ang kanyang ina at mga kapatid. Hindi nila alam kung ano ang trabaho ni Tessa dahil ang sinasabi sa kanila ay isa siyang manager sa napakasikat na kumpanya sa Maynila. Ito rin ang dahilan kung bakit umuwi si Jesus, dahil hindi niya na makayanan ang ginagawa ng kanyang kapatid. Nagulat kayo, no? Yang kinakain at pinamimili nyo ng mga gamit at luho nyo, nagmula sa masama. Muntik na nga akong binugaw niyan sa matrona eh. Yan ang dahilan kung bakit umuwi ako. Pati nga si Esme, pinag-iisipan na rin yan eh. Siyempre mga kapatid ko yan. Papayag ba ako na babuyin na lang sila ng kung sino-sino? Kung makikita nyo lang ang itsura ng anak na babae ng nambarang sa kanya, siguradong hindi rin kayo makakapaniwala. Hindi na nakaimik ang kanilang mga magulang. Maging ang kapatid nitong si Esme ay napatakip na rin ng bibig. Aniya, balak pa naman sana niyang sumunod sa kanyang ate pagkatapos niyang mag-aral dahil ayon dito maganda ang kitaan sa Maynila. Hinahangaan niya ang ate Tessie niya dahil nagbago ang itsura nito nang makapagtrabaho sa syudad. Isa pa, marami itong pera kapag umuuwi sa kanilang bahay. Hay, mabait ang mga taong yon. Kilala ko sila dahil mga kaibigan ko sila. Nag-iisang anak lamang ang babaeng yon at mahal na mahal nila.
kaya nauunawaan ko ang kanilang galit. Kayo man, kung may mangyari sa anak ninyo, ganoon din ang inyong mararamdaman. Gayunpaman, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kung ako sa iyo, humingi ka na lang ng tawad, ate. Yun ay kung mapapatawad ka pa nila. Sa tingin ko'y walang kagalingan ng itinanim nilang barang sa katawan ng kapatid mo. Maiibsan ko ang sakit, ngunit babalik at babalik din ito sa kanyang katawan. Matindi ang galit ng mambabarang. Hayop sila. Magbabayad ako ng malaking halaga sa sino mang makakapatay sa kanila. Iniisip mo pa ba yan, ate? Ikaw to nakagawa ng malaking kasalanan, ikaw pa matapang. Mamamatay ka na lang lahat-lahat, gagawa ka pa ng kasalanan. Magdasal ka na lang at paghandaan mo ang lahat. Ano bang pakialam mo? Siguro, ang mahal mo si Emang nagpabarang sa akin, ano? Magbabayad siya. Ikaw ang magbabayad sa kasalanan mo. Tingnan mo ang itsura niya dun sa bahay nila. Wala na siya sa kanyang sarili at sigaw ng sigaw gabi-gabi. Ibinenta mo siya. Kinuha ang perang kanyang pinaghirapan at sinilaw mo siya sa kwento mong may buhay sa Maynila. Binaboy siya ng mga banyaga. Sinaktan ng kanyang amot pinagsamantalahan. Hindi pinapakain. Walang sahod na natatanggap. Sa tingin mo, may kapatawaran ng ginawa mo? Wala. Kaya mabuti pa magsisi ka na sa kasalanan mo. Hindi ko kasalanan yon. Para saan pa nagagamutin kita kung wala namang pagsisisi dyan sa puso mo? Mainam na hintayin mo na lamang ang araw na malagutan ka ng hininga. Ang sabihin nyo, hindi talaga kayo marunong manggamot. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo ako kayang pagalingin. Ay, tatapatin na kita, iha. Ang pambabarang ay kasamaan, ngunit wala itong kakayahan sa pusong mabuti. Kaya ka natatalo dahil masama ang ugali mo. Inaalay niya na ang kaluluwa mo sa dyablo. Ay, paumanhin. Mukhang walang balak na gumaling ang kapatid ninyo. Isa pa, baka hindi na nga yan gagaling. Sige na, aalis na ako. Hinatid ng binata si Mang Kanor sa labas. Humingi din siya ng paumanhin sa matanda. Tinanong pa niya kung may pag-asa pa bang gumaling ang kanyang kapatid. Walang ibang naisagot ang albularyo kundi malalim na buntong hininga. Sa totoo lamang, iho, hindi papayag ang mambabarang na mabuhay ang kapatid mo. Matindi ang galit niya. At gaya nga ng sabi mo kanina, alam mo na ang dahilan kung bakit. Naiintindihan ko po, Mang Kanor. Mas mabuti po siguro na tanggapin na lamang namin. Kapag handa na siya magpagamot, ipatawag niyo na lamang ako. Kahit huli na o wala ng pag-asa, ay gagawin natin ang makakaya natin. Maraming salamat po, Mang Kanor. Nagpatuloy sa pag-usad ang mga araw, ngunit lumalala ang karamdaman ng babae na ipinag-aalala ng kanyang ina. Tumakbo na lamang sila papasok sa silid nang marinig si Tessie na sumisigaw. Pagpasok sa loob ay napasigaw din ang kanyang ina sa nakitang mga uod na nagkalat sa kumot ng babae. Esme, puntahan mo si Mang Kanor, dali! Utos niya sa kanyang kapatid na dali-dali namang umalis para sunduin ang albularyo. Nahabag na si Jesus sa kanyang kapatid dahil nangangayayat na ito at halos wala ng laman. Patuloy pa rin sa pagsuka ng kulay berde na may kasamang uod. Dagdagan pa ng sinulid at lumulubog na balat na akala mo'y natapunan ng kumukulong mantika, na kapag pumuputok ay umaalingasaw ang napakalansang amoy. Samantala, sa bahay naman ni Mang Elmo at Aling Belen ay tawa ng tawa ang matanda sa tapat ng kanyang altar. Nakabuhaghag ang buhok na halos kulay puti na, ang kanyang mga mata ay kulay abo at nangingitim ang kanyang ngipin. Kapag nagsasagawa ng orasyon ang matanda ay nagbabago ang kanyang muka na animoy refleksyon ng kanyang masamang gawain. Ito na ang katapusan ng aking paghihiganti, Elmo. Magkakaroon na rin ng hustisya ang ginawa niya sa aking anak. Kukunin na ng hari ng kadiliman ng kanyang kaluluwa.
Belen, asawa ko, sa tingin ko, kailangan na nating itigil ito. Baka hindi ito ang gusto ni Emma na mangyari. Naaawa ka sa kanya? Nauunawaan ko na isa kang mabuting tao, Elmo. Ngunit sana'y maintindihan mo rin ang nararamdaman ko bilang ina. Tingnan mo ang ating anak. Ano sa tingin mo? Naawa ba ang mga taong gumawa niyan sa kanya? Naawa ba sila habang nagmamakaawa siya? Bilang isang ina, gagawin ko ang lahat para sa ating anak dahil siya ay aking dugo at laman. Nauunawaan naman kita, asawa ko, pero ayaw ko na makagawa ka ng kasamaan dahil sa kawalang hiyaan ng iba. Natatakot ako para sa iyo. Mauunawaan naman ako ng Diyos. Hindi ko ito ginagawa para sa pera. Ginagawa ko ito para sa ating anak. Nahinto ang kanilang pag-uusap nang mayroong kumatok sa pintuan. Nagkatinginan pa si Aling Belen at si Mang Elmo. Tumayo ang haligi ng tahanan para tingnan kung sino ang hindi inaasahang bisita. Maya-maya, bumalik siya't sinabi sa asawa na si Mang Kanor ang kanilang panauhin. Sinabi ni Aling Belen na siya ay susunod na lamang. Inayos niya ang sarili at bumalik sa dating anyo ang kanyang muka. Pinusod niya ang kanyang buhok saka lumabas mula sa kanilang kwarto. Belen, si Emma, kumusta? Nandoon sa kanyang silid. Wala sa sarili. Kagagawan niyo ng taong gagamutin mo. Hindi mo ba kayang patawarin ng taong yon? Hindi. Gawin mo ang nararapat, ngunit sinisiguro ko sa iyo na hindi siya gagaling. Nauunawaan ko. Ay, maaari ko bang makita si Emma? Nasa kanyang silid. Elmo, samahan mo si Kanor kay Emma. Matapos makita ni Mang Kanor ang dalaga, ay nagpaalam na ito at umalis. Aniya kay Aling Belen, hindi dahil gagamutin niya si Tessie ay wala na siyang pakialam kay Emma. Ginagawa niya lamang ang kanyang tungkulin bilang isang albularyo. Aniya, ipinagpapasa Diyos niya na lamang ang lahat dahil malaki rin ang kasalanan ni Tessie. Napatangulang ang ginang at sinabing nauunawaan niya ang tungkulin ni Mang Kanor. Samantala, sa bahay ni na Jesus ay naririnig na niya ang sigaw ni Aling Tessie. Dagdagan pa ng mga kapitbahay na nakikichismis sa labas. Para silang mga langaw na nag-uumpukan sa dumi ng kalabaw. Naghiwa-hiwalay lamang ang mga yon nang tumikhim na si Mang Kanor. Walang imik na pumasok ang albularyo sa loob ng bahay. Sinalubong pa siya ng binata sa pintuan. Salamat dumating na kayo, Mang Kanor. Pasok po. Oy kayo, magsiuwi na kayo. Hindi pa patay ang kapatid ko. Nandito ka ba para alamin kung patay na ako? Ate, ano ka ba naman? Kung gusto mong gumaling, umayos ka. Siya na ang nagsabi na wala na siyang aaray. Ang tiyan ko. Ang tiyan ko. Ang sakit. Nataranta ang mga tao sa bahay nila Jesus. Pinalabas muna ni Mang Kanor ang mga kasama nila sa loob. Naiwan lamang ang binata at ang kanyang ina. Agad na binuksan ni Mang Kanor ang tiyan ni Tessie at sabay silang nagulat sa kanilang nakita. Napasigaw pa ang kanilang ina. Napakalaki ng tiyan ni Tessie na halos sasabog na. Makikita na ang mga ugat nito na halos kulay ube. Dali-dali namang lumapit si Mang Kanor sa babae at ginamot yon. Makikita sa mukha nito ang bakas ng pag-aalala sa itsura ng babae. Jesus, ikuha mo ako ng mainit na tubig. Hay, malala na ang sitwasyon ng kapatid mo. Dali-daling kumuha ng tubig si Jesus. Pagbalik niya ay kausap ni Mang Kanor ang kanyang ina. Naabutan niya ito na umiiyak.
Tila ba mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan dahil na rin sa paraan ng pag-iyak ng kanilang nanay. Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Dahil sa tingin ko, hindi na magtatagal si Tessie. Matindi ang galit ng gumawa nito. Hindi yun papayag na gumaling pa siya. Nauunawaan ko po. Ngunit maaari bang gawin ninyo ang inyong makakaya? Baka sakali lang po na mapagaling nyo pa rin siya. Gagawin ko ang aking makakaya, iho. Pero hindi ko maipapangako na mapapagaling ko siya. Malakas ang sumpa na iginawad ng mambabarang. May kasama itong galit at panaghoy ng isang ina. Natigilan ang lahat nang muli na namang sumigaw ang babae. Halos lumuluwa na ang kanyang mga mata sa kakasigaw at halos mapigtas na ang kanyang ugat sa leeg. Pumuputok na rin ang mga lumolobo niyang balat na akala mo'y binuhusan ng asido at medyo nagkaroon na ng nana sa loob, dahilan para umalingasaw ang malansa nitong amoy. Napasukan naman si Jesus nang makita ang tiyan ng kanyang kapatid at masilayan ang sugat nito sa katawan. Hirap na ako. Mamamatay na yata ako. Kabayaran nito ng aking mga kasalanan. Manalangin ka na lamang, iha. Wala nang Diyos. Iniwanan niya na ako sapagkat ako ay makasalanang tao. Samantala, sa bahay naman ni na Aling Belen ay maririnig mo ang tawa na puno ng tagumpay. Habang niyayakap niya ang sarili sa kanyang silid na binibigyang liwanag ng buwan ang madilim na gabi. Sa kanyang bintana makikita ang napakalaki at bilog na buwan. Humahalakhak si Aling Belen, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Nakamit ko na rin ang tagumpay. Naihain ko na sa kanilang tahanan ang aking kaparusahan at hustisya sa aking anak. Ano man ang kanyang dinadanas ngayon, ay hindi na ako ang may kagagawan. Unti-unti nang maaagnas ang katawan niyang lupa. Yon ang parusa sa kanyang kasamaan. Napatigil ang ginang nang may biglang kumatok sa kanyang pintuan. Inayos niya ang kanyang sarili at dahan-dahang tumayo. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang muka ng kanyang asawa. Belen, tama na. Tigilan mo na yan. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Wala na akong pakialam kung anong mangyari sa babaeng yon. Ang mahalaga sa akin ay ang aking anak. Alam ko, mahalaga din sa akin ang aking anak. Pero sapat na siguro ang pagpapahirap mo sa babaeng yon. Nagbayad na siya, Belen. Natubos niya na ang kanyang kasalanan. Ngunit kulang pa yon. Kulang pa, Elmo. Hindi pa yun sapat. Ang gusto ko ay magna siya habang nabubuhay. Bakit, Elmo? Nung binababoy ba ng mga hayop na banyaga ang anak ko, naawa ba siya? Hanggang kamatayan, babaunin niya ang sakit at bagsik ng aking galit. Hanggang kamatayan. Natigil lamang ang mag-asawa nang sumigaw na si Emma mula sa kanyang silid. Nagkatinginan pa sila sa kadali-daling nagtungo sa kwarto ng kanilang anak. Pagdating nila doon ay nakita nila itong nagwawala. Agad na dumulog ang mag-asawa kay Emma para ito ay pakalmahin. Tama na! Pakiusap, tama na! Bitiwan niyo ako! Ayoko na! Tama na! Anak, huminahon ka. Kami ito ng nanay mo. Pakiusap. Anak, narito si nanay at si tatay. Naparusahan ko nang nanakit sa'yo. Ayoko na! Pakiusap, hindi ko na kaya. Tama na! Labis ng sakit na nararamdaman ko.
Ayoko na pakiusap. Maawa kayo. Nakita mo na, Elmo. Yan ang rason kung bakit ayaw ko siyang patawarin. Masakit sa isang ina na makitang nahihirapan ang kanyang anak. Kaya pagbabayarin ko siya. Pagbabayarin ko siya. Sa kabilang banda, kasalukuyang nagpapahinga sila Mang Kanor sapagkat nakatulog si Tessie. Habang sila ay nag-uusap sa kahihinatnan ng babae, ay bigla na lamang itong sumigaw. Dali-dali namang pumasok sila Mang Kanor sa silid ng babae at halos humiwalay na ang kanilang mga kaluluwa sa katawan nang makita ang kalagayan ni Tessie. Sumusuka ito ng tila buhok ng mais, habang ang balat niya ay may maliliit na uod na lumalabas. Napasigaw ang ina nila Jesus sa nakita, maging ang binata ay nagulat din. Noon, sa mga kwento lang niya naririnig ang ganitong pangyayari. Hindi niya lubos akalain na makikita niya ito sa totoong buhay. Ang mga uod na maliliit at kulay puti na parang uod ng prutas ay nahuhulog sa lupa sa tuwing lumalabas ito sa katawan ng kanyang kapatid. At habang pumuputok ang lumulobo niyang balat, kasabay nito ang nana na umaalingasaw ang lansa. Nang maamoy yon ay nasuka pa ang binata, maging ang kanyang ina ay hindi na rin magkamayaw dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. 6:00 na pala ng gabi. Ano na ba ang petsa ngayon? Agosto 29 po. Bakit po? Ay, Diyos ko, ngayon pala'y kabilugan ng buwan. Iho, palakasin mo ang loob ng iyong ina. Mukhang dumating na ang oras ng kapatid mo. Ano ho? Ano hong ibig niyong sabihin? Ito na, iho, ang hatol ng mambabarang. Nasa kabilugan ng buwan ay, ano po, Mang Kanor? Ito na nga, sandali lang. Ito na ang oras na lilisanin ng kapatid mo ang mundo. Mabait ang mambabarang na yon, ngunit hindi mapagpatawad, lalo na't anak niya ang inagrabyado. Grabe kasi ang hirap na dinanas ng dalaga. Ay, nako, kahit naman hindi kami magkasundo ni ate, hindi ko rin to pangarap para sa kanya. Sige po, pakakalmahin ko ang nanay ko at ihahanda ko ang kalooban niya. Naiwan sa loob ang albularyo. Nagsindi siya ng kandila, kamangyan at insenso para manawagan sa mambabarang na gumagawa noon kay Tessie. Nagdasal siya ng Latin habang iniikot ang insenso at kamangyan. Kumalat na sa buong silid ang usok, dahilan para magsisigaw ang dalaga. Tinatawagan kita. Pumasok ka sa katawan ng babaeng ito. Kausapin mo ako. Paulit-ulit na binibigkas ni Mang Kanor ang panawagan sa mambabarang. Naabutan pa ng binata ang albularyo na nananawagan, habang ang iyak ng kanyang ina ay maririnig mula sa sala ng kanilang bahay. Sinabi ni Jesus sa kanya ang maaaring mangyari sa kapatid, kaya ganoon na lamang ang nararamdaman niyang kalungkutan. Nakikiusap ako sa iyo. Pumasok ka sa katawan ng babaeng ito. Bigla na lamang huminto sa pagpupumiglas si Tessie at nagbago ang kanyang itsura. Senyales na nakapasok na sa katawan nito ang mambabarang. Napatingin siya kay Mang Kanor at kay Jesus. Mababakas sa mukha nito ang galit at pagkamuhi. Nakikiusap ako. Bawiin mo na ang itinanim mo sa katawan ng babaeng ito. Pakiusap, patawarin niyo na po ang ate ko. Bakit? Nung nakiusap sa kanya ang anak ko, pinakinggan niya ba? Walang gabing hindi sumisigaw ang anak ko. Nagmamakaawa na tigilan na nila ang kanilang kahayupan. May nakinig ba? Tuwing gabi, binabalikan siya ng masasamang panaginip dahil sa kanyang masasamang karanasan. Kaya bilang isang ina, bilang isang galit na ina, hindi ko aalisin ang anumang itinanim ko sa babaeng ito.
babaunin niya lahat ng paghihirap niyang ito hanggang sa kanyang hukay. Alam kong hindi ka masamang tao at ina. Hanapin mo sa puso mo ang pagpapatawad at hayaan na lamang ang Diyos na humusga. Ngunit alam mong hindi ako mapagpatawad na tao pagdating sa anak at asawa ko. Kung sarili ko lang ay baka mapatawad ko pa siya, pero hindi pagdating sa anak ko. Walang kapatawaran ang ginawa niya. Kanor, huling panawagan mo na ito. Hinding-hindi na ako tutugon pa. Patawarin nawa ako ng Diyos, ngunit hindi ko siya mapapatawad. Handa na ako kung saan mapunta ang aking kaluluwa. Sandaling nawalan ng malay si Tessie, ngunit makalipas ang ilang minuto ay nagsusumigaw na naman yon. Halos namilipit na ang kanyang katawan sa sakit na kanyang nararamdaman. Nagsisisigaw na halos mapigtas na ang kanyang lalamunan at lumuwa na ang kanyang mga mata. Napapaiyak na ang kanyang ina dahil sa sinasapit ng kanyang anak. Hindi man ito lumabas sa kanya ay itinuring niya ito na tunay na anak. Napayakap na lamang siya kay Jesus sapagkat hindi niya na makayanan na makita na nahihirapan si Tessie. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Aray ko! May lalabas sa tiyan ko! Nay, mamamatay na yata ako! Diyos ko mahabagin, tulungan niyo po ako na labanan ng kasamaan. Pagalingin mo ang anak mong ito. Inay, kung mamamatay man ako ngayon, ihingi mo ako ng tawad sa mga taong aking nasaktan. Nagawa ko lamang yon para sa inyo. Hindi ko nakakayanin ang sakit na ito, Nay. Anak, manalangin ka. Alam ko na mapapatawad ka niya. Mang Kanor, susubukan kong pumunta sa bahay nila Emma. Baka sakaling makinig sila sa akin. Malapit nang sumibol ang buwan, pero maaari mo ring subukan. Sige na, iho. Umalis ka na, madali ka. Napatingin pa sila kay Tessie nang ito ay sumigaw. Panay ang kamot niya sa kanyang katawan. Nangunot pa ang noo ni Jesus nang may makitang tila itim na lumalabas sa mga sugat ng babae. Nilapitan ni Mang Kanor at tiningnan yon. Hinawakan niya ito at dahan-dahan niyang hinila. Saka lamang niya napagtanto na ito ay buhok ng tao. Napasigaw si Tessie sa hapdi habang ang ina ni Jesus ay parang nasusuka na sa kanyang nakikita. Napatingin pa si Mang Kanor sa binata na tila ba sinasabi na umalis na kahit huli na ang lahat. Napatango na lamang ang binata at nagtungo na sa bahay nina Emma. Binaybay niya ang daan sa ilalim ng buwan na siyang nagbibigay liwanag sa kanyang dinaraanan. Kinakabahan, ngunit kailangan niyang subukan. Kahit pa alam niyang mali ang ginawa ng kanyang kapatid, nababatid niya na hindi yon mapapatawad ni Aling Belen. Ngunit kailangan pa rin niyang subukan ang kanyang makakaya, alang-alang sa kanyang ina. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya namalayan na nasa harapan na pala siya ng bahay na kanyang pupuntahan. Tao po! Aling Belen! Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang muka ng tila pagod na si Mang Elmo. Nagulat pa ito nang siya ay makita. Napatingin pa siya sa loob ng kanilang tahanan bago siya muling humarap. Jesus, anong ginagawa mo dito? Mang Elmo, nariyan po ba si Aling Belen? Umalis ka na lamang, iho. Hindi ka niya haharapin. Sige na. Gusto ko lang po makausap si Aling Belen. Pakiusap po, Mang Elmo. Pero galit na galit ang asawa ko ngayon. Sinong nariyan, Elmo? Sabay pa silang napatingin sa nagsalita sa likod ng matandang lalaki.
Bumungad sa kanila ang walang kahit anong emosyon na si Aling Belen. Nakatingin lang sa kanila ang matanda. Ang kanyang mga mata ay walang kahit na anong reaksyon. Aling Belen, pakiusap po. Gusto ko lamang po sana kayong makausap. Pumasok ka. Elmo, ipagtimpla mo siya ng tsaa. Halika, tuloy ka. Sumunod naman sa kanya ang binata. Nagpalinga-linga pa ito sa buong paligid ng bahay ni Aling Belen. Inaya siya ng ginang na umupo at hinintay ang pinahanda niyang tsaa. Nagpaalam muna siya na may kukunin sa loob. Napatango naman ang binata at naupo sa sofa ni na Aling Belen. Hindi pa man umabot ng 10 segundo ay lumabas na ang matanda kasama ang kanyang anak na si Emma. Napatayo naman ang binata nang makita ang kalagayan ng dalaga. Tila wala ito sa sarili at nakatingin lamang sa kawalan. Tingnan mo ang nangyari sa anak ko. Dahil yan sa kapatid mo. Halos nawala na sa kanyang sarili. Iyak lamang at pagmamakaawa sa gabi ang kanyang sinasambit. Tingnan mo, sabihin mo kung paano ko mapapatawad ang taong gumawa nito sa kanya. Sabihin mo, paano? Aling Belen, Emma, patawarin niyo ako. Patawarin mo ako, Emma, kung hindi kita naprotektahan laban sa kapatid ko. Patawarin niyo po ako, Aling Belen, dahil nahuli ako ng dating. Patawad po. Iho, wala kang kasalanan. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Ikaw ang nagbalik sa amin kay Emma. Patawarin niyo ako, Aling Belen, sa kasalanan ng kapatid ko. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa inyo. Hindi mo kasalanan ang kasalanan ng kapatid mo. Kaya tayo may kanya-kanyang buhay dahil may kanya-kanya tayong tadhana at kapalaran. Tayo rin na nagdedesisyon para sa ating sarili. Tama na. Hindi ko na kaya. Pakiusap, hindi ko na kaya. Gusto ko nang mamatay. Nakita mo ba kung anong hirap ang dinanas ng anak ko sa kamay nila? Pinaboy nila ako. Pinahirapan. Pinagsamantalahan. Inalisan nila ako ng dangal at respeto. Napatingin na lamang ang lahat kay Emma nang siya ay magsalita. Nakatitig ang dalaga kay Jesus habang lamlam ang mga mata. Ito rin ang unang pagkakataon na nagsalita ito tungkol sa pagpapahirap sa kanya. Sa impyernong lugar na yon, napakaraming demonyo. Binaboy nila akong lahat. Akala ko magandang buhay ang sasapitin ko doon, ngunit isa palang bangungot. Nang makaawa ako sa kapatid mo, sabi ko, Aling Tessie, parang awa mo na po. Ialis niyo na po ako dito. Hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya, pakiusap po. Pero hindi siya nakinig. Tumawa lamang siya na parang demonyo. Habang nakatingin sa akin, bitbit ang pera na binayad sa kanya. Bayad yun sa katawan ko para babuyan nila ako. Ang sama niya. Wala siyang kasing sama. Dapat lamang siyang mamatay. Nakita mo na, Jesus. Sabihin mo sa akin, paano ko ibibigay ang kapatawaran sa taong naging dahilan para malapastangan ang aking anak? Napaiyak na rin ang binata at lumapit, hinawakan ang kamay ng kanyang kaibigan. Panay pa rin ang hikbi ng dalaga habang sinasambit ang salitang tama na at ayoko na. Aling Belen, ibigay niyo ang hustisya na nararapat para kay Emma. Emma, magpagaling ka. Hindi pa itong katapusan ng mundo para sa iyo.
Ano man ang sinapit mo sa malulupit na mga taong yun, handa kaming pawiin ng takot mo at pighati. Mahalaga ka sa mga taong mahal ka, Emma. May awa ang Diyos. Alam ko hindi siya natutulog at papanagutin niya ang taong sumira sa iyo. Hindi ako Diyos para magpataw ng parusa at kumitil ng buhay. Pero alam ko, mauunawaan niya ako. Para sa aking anak, gagawin ko ang lahat, kahit matupok pa ang kaluluwa ko sa nagliliyab na apoy. Mas gugustuhin kong mapunta sa pinakamadilim na mundo, basta masilayan lamang ang anak ko sa liwanag. Makalipas ang ilang sandali ay umuwi na ang binata. Naririnig niya ang iyak ng kanyang ina at mga kapatid. Napatingin siya sa langit kung saan napakaliwanag ng buwan. Napakaganda ng sinag nito, lalo na ang kaparangan na tila ba nakikisayaw sa hanging bumababa at nagbabaybay sa kalupaan. Hindi na siya nagulat. Alam na niyang mangyayari ito sa kanyang kapatid. Pagpasok niya sa kanilang tahanan ay naabutan niyang palabas na si Mang Kanor. Tinapik siya nito sa balikat at nagpaalam na ang albularyo. Hindi siya pumasok sa silid, ngunit nakikita niya ang kanyang kapatid na wala ng buhay. Halos naaagnas na ang kanyang katawan. Nagmistula yung butot balat na malaki ang tiyan. Ang kanyang balat ay may mga sugat, may iilang hibla pa ng buhok sa mga sugat na ito, at ang ibang buhok ay nasa maliit na palanggana sa gilid ng kanyang kama. Tapos na ang paghihirap ni Tessa. Sa isip niya, naway nahanap na nito ang liwanag sa kabila ng kanyang mga kasalanang nagawa. Samantala, makalipas ang 2 linggo, Bakit hindi mo nilabanan ang aking barang? Alam ko naman na kaya mo yon. Dahil masama siya, at alam ko na yun rin ang nararapat na parusa para sa kanya, sa lahat ng kasalanang ginawa niya. Hindi natutulog ang Diyos. Alam ko na darating ang araw na magiging maayos din ang lahat. Handa na ako, Kanor. Ano man ang maging kapalit ng kasalanang ginawa ko. Mapunta man ako sa nagliliyab na apoy ng impyerno, kahit mahirap ay tatanggapin ko. Basta makita ko lang ang mga mahal ko sa kanyang paraiso. Kung ganoon man, makakangiti pa rin ako sa kabila ng hapdit paghihirap sa impyerno. May awa ang Diyos, Belen. Hindi siya bingi sa iyong hinaing. Humingi ka lamang ng paumanhin ng buong puso, hindi kanya bibiguin. Minsan sa buhay natin, hindi natin maiiwasan ng madilim na nakaraan, ngunit kung may Diyos ka sa puso mo, mahahagilap mo ang liwanag pagdating ng araw. Patawarin mo na si Tessie, nang sa ganun ay mapatawad mo na rin ang iyong sarili. Nasa ganoon silang tagpo nang dumating ang binatang si Jesus. Ito kasi ang araw na magpapatingin sila sa doktor para matulungan si Emma sa kanyang trauma. Masaya na rin si Aling Belen sapagkat palaging nakaalalay sa kanila ang binata. Paalis na sila kasama si Mang Elmo. Nagmano pa ang 2 kina Mang Kanor at Aling Belen. Bago sila nakababa ay humarap sa kanila si Emma na may ngiti sa kanyang mga labi. Nay, panahon na para palayain natin ang ating mga sarili sa galit at puot. Maging masaya na po tayo at magpatuloy tayo sa ating buhay. Napangiti na lamang si Aling Belen. Sa gulat niya ay nayakap niya ang kanyang anak, sabay tango habang nag-uunahan ang kanyang mga luha na nagmumula sa kanyang mga mata. Yon! Isa na naman pong napakagandang kwento mula sa kwentong Enteng. Isa na naman pong paumanhin. Pasensya na po kayo, meron lang pong pinaparash na trabaho ang GMA. So, promise, sa susunod po, sigurado na yon,
Siguro mga 300 ang isa-shoutout natin. May tatapusin lang po ako. Marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.